Then we will also put it on live so that we can review. Okay, medyo mahina yung ano yun, internet Okay, so ang title natin ngayon, ang ating pag-aralan ngayon is it's actually When God Judges. Okay, so I will live share my my desktop is not working anymore for live. So I just use my laptop for another live. Okay, dali lang po Yes. We are live. Okay, so it's not working. Page. And then, okay. So we will be live on our Facebook group or Facebook page so that others may also follow. Okay, now, okay, I will share okay, When God Judges. So this is our study for tonight. It's about judgment of the living because we believe as Seventh-day Adventists that when the third angel's message had been proclaimed, we believe that the message of the judgment for the dead had started in 1844. And that message actually was based on the prophecy of Daniel chapter 8, verse 14, that says, unto 2,300 days, then the sanctuary shall be cleansed. So we believe as Seventh-day Adventists that October 22, 1844 was actually the turning point of the true church, which is the Seventh-day Adventist, where it was started there because it was a great disappointment that happens in the history of the church. And so we as Adventists believe that the judgment for the dead had been proclaimed. But for us in these last days, we have the message or the present truth that is not commonly discussed and taught in the church. And this is the judgment of the living. Okay? And what is it, when it will happen, and how? Okay, so yun po yung mga tanong natin. So the purpose of this study is to reveal what, when, and how the judgment of the living will be fulfilled. And for all the activity of a farmer, ito po yung na-link natin doon sa kung paano po yung pag-harvest. Because harvest and judgment are actually synonymous. Okay? Magkapareho po siya. Na yung harvest is actually to put the sickle, okay, to harvest. So the target is to gather in the good harvest. At harvest time, he or she only needs the cobs for his bun, but destroy the tares or weeds. Let us now read. Okay, ito po yung basahin natin. After nito mga kapatid, sa ating mga taga-subaybay ay
atin pong hilingin sa Panginoon ang kanyang gabay sa ating patuloy na pag-aaral dito sa When God Judges. Okay? It says here, Matthew 13:24 to 30. At nais kong basahin actually ito sa Tagalog, ano, para at least mas makakuha natin. Mayroon tayong mababasa dyan sa online. And we can read in Tagalog in our own Bible. Okay, so I will be reading Matthew 13. Okay, dito po sa Tagalog, I will just open mine here. 13. It says, verse 24 to 30. Sabi po, ang title actually dito sa Bible, ang title niya po, if you start verse 24, ay the parable of the weeds. Okay? And it says, sinaysay niya sa kanila ang ibang talinghaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad ng isang taong nagasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Datapwat, samantalang tutulog ang mga tao, ay dumating ang kanyang kaaway at nagasik naman ng mga pangsirang damo sa pagitan ng trigo at umalis. Verse 26, datapwat nang sumibol ang usbong at mamunga, ay lumitaw nga rin ang mga pangsirang damo. At ang mga alipin ng puno ng sangbahayan ay nagsiparoon at nangagsabi sa kanya, ganito, hindi baga nagasik ka ng mabuting binhi sa iyong bukid? Saan kaya nangagmula ang mga pangsirang damo? Verse 28, at sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gumawa nito. At sinabi sa kanya ng mga alipin, ibig mo baga na kami nga'y magsiparoon at ang mga yaoy pagtipunin? Verse 29, datapwat sinabi niya, huwag. Baka sa pagtitipon ninyo ng mga pangsirang damo, ay inyong mabunot pati ang trigo. So ibig sabihin yung pag-ani dito ay mayroong takdang panahon. Hindi basta-basta lang bunutin. Hayaan na tumubo yung trigo, no? Dalawa sila kapwa na tutubo po yan. At sa verse 30, pabayaan ninyong magsitubo kapwa hanggang sa panahon ng pag-aani. At sa panahon ng pag-ani ay sasabihin ko sa mga mang-aani, tipunin muna ninyo ang mga pangsirang damo at inyong pagbibigkisin upang sunugin. Datapwat, tipunin ninyo ang trigo sa aking bangan. Okay, so ang pangyayari po rito ay titipunin po yung wheat, ano? Pero bago pa man matipon yung wheat, ay mayroon pong pag-bind. There will be binding of those wheat tares. I-bind muna yung tares at susunugin. So there is an execution. So ito po ay isang kaparaanan kung paano po ay magkaroon ng talagang pag-harvest, no? Kaya sabi rito, and in the time of harvest, I will say to the reapers. Malalaman natin kung sino ngayon ang reapers dito, ano? Reapers mo ba yung mga tao, or God has commanded, or there are mayroon pong talagang nakatuka dyan, no? Sa pag-harvest. Gather ye together first the tares, and bind them in bundle to burn them, but gather the wheat into my barn. So yan po yung ating pagtuunan ng pansin sa gabing ito.
Nawa ay tulungan tayo ng Panginoon, no? Tayo po ay manikluhod at manalangin. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, sa muli kami po ay nagpapailan lang ng aming samot tiling nagpapasalamat na kami po ay magkaroon ng pag-aaral dito sa Prophetic Insight. Kung ano pong nais ninyo na matutunan po namin, na kayo po ang siyang lumukob sa aming mga isipan upang ang lahat ng aming mapakinggan at mapag-aralan sa gabing ito, Panginoon, ay maging butil na katotohanan na siyang sisibol sa aming mga puso at isipan, upang sa ganun, Panginoon, ay kami ay lubos na maging tapat sa aming pananampalataya dahil kayo po ay nangusap sa amin. Salamat po sa pagkakataong ito namin pong tungayan ang mga katotohanang aming nabasa sa gabing ito. Turuan at tulungan po kami upang itong mga bagay nito ay mananatili sa aming mga puso at isipan, upang kami po ay handa rin sa panahon ng harvest. Ito po aming dinadalangin at pinasalamatan dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay, so dito po ay atin pong isa-isayin, ano? We will just give emphasis on the things that are necessary, no? At sabi nga po rito ay may mga bagay na dinideclare ang Panginoon sa kanyang kapanahunan. At ayon po dito sa ating mababasa, na sabi nga po rito, kung papatuloy po natin sa Tagalog, pwede rin po kayong magbasa dyan ano? Sa English. Sabi rito, sa Tagalog, aking basahin po. Or kung may Bible po kayo dyan, ay pwede pong buksan ang Matthew 13 verse 36. Ano? Kung okay lang po sa inyo dyan. Verse 36. Ito po yung pag-explain, the parable of the weeds explained. Kung paano po ng ating Panginoon ay pinaliwanag po kung ano ang kahulugan nito, ay atin pong isa-isayin after na basa po natin itong verses 36 to 42, 43. Okay? Yun po. Nang magkagayon ay iniwan niya ang mga karamihan at pumasok sa bahay, at sa kanya ay nagsilapit ang kanyang mga alagad na nagsisipagsabi, "Paliwanag mo sa amin ang talinghaga tungkol sa mga pangsirang damo sa bukid." At siya'y sumagot at nagsabi, "Ang naghahasik ng mabuting binti ay ang anak ng tao, at ang bukid ay ang sanlibutan, at ang mabuting binti ay ito ang mga anak ng kaharian, at ang mga pangsirang damo ay ang mga anak ng lahat. At ang kaaway na naghasik ng mga ito ay ang diablo, at ang pag-aani ay ang katapusan ng sanlibutan, at ang mga mag-aani ay ang mga anghel. Kung paano ang pagtipon sa mga pangsirang damo at pagtunog sa apoy, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel, at kanilang titipunin sa labas ng kanyang kaharian ang lahat ng mga bagay na nangakapagpapatisod at ang nagsisigawa ng katampalasan. At sila'y igagatong sa kalan ng apoy, diyan na nga ang pagtangis at ang pangangalit ng mga ngipin. Kung magkagaya'y mga giliwanag ang mga bituin, na katulad ng araw sa kaharian ng kanilang ama, ang may mga pinig ay nakikinig. Okay. So, klaro po yung pagpaliwanag dito, no? Na kung saan ay ang ating Panginoon ay nagbigay po ng deklarasyon kung ano po ang kahulugan. Dahil ang mga apostol po ay talagang mga disipulo ay nagtanong kung ano po yung kahulugan ng talinghagang kanyang sinabi. At dito po ay iniisa-isa po na ang he that soweth the good seed is the Son of Man. So atin po yan tingnan mamaya doon sa chart na makikita natin na kung saan nilalarawan po dito na ang nagasik ng mabuting bunga
o mabuting butil ay ang anak ng tao. The field is the world, and the good seed are the children of the kingdom. And the tares are the children of the wicked one. And the enemy that sowed them is the devil. And the harvest is the end of the world. And the reapers are the angels. So, yan po ay isa dito sa describe sa kung paano po ito na binigyan ng kahulugan ng ating Panginoon. So, meaning of the parable, ito po ay mga suportang mula sa espiritu ng hula na kung saan ay makikita po natin na it was explained or magnified, mga kapatid, ano? Na sabi sa Christ Object Lesson 70 to 71, the tares represents a class who are the fruit or embodiment of error of false principles. Neither God nor his angels ever sowed a seed that would produce a tare. Tares are always sown by Satan. So, klaro po yan, mga kapatid, ano, na kung saan ay talagang sinabi ng ating propeta na kung saan itong tares ay talagang nagre-representa sa kung ano ang kamalian, na kung ang tao ay sumusunod doon sa kamalian, then he has the seed of that is the false principles na kung saan ay tutubo sa kanyang buhay at siya po ay maging wicked, ano? And then the sower, Son of Man, is Jesus, planting the seed during his 3.5 years ministry. So atin po yung tingnan mamaya, ano, doon sa chart na kung paano po ang Panginoon ay nagtugma ang kanyang pagkapanganakan, tapos yung kanyang baptism, at yung kanyang ministry na 3.5 years. Ano? And then the good seed converted or born again Christians. And then the tares or weeds, unconverted sinners in the church. So yan po, mga kapatid, yung kaya habang wala pa po yung harvest, ano, we cannot judge or we cannot say that ito ay tares na siya or panirang damo. Ngunit mayroon lang mga clues that those who are following the wrong principles, they may have the characteristics of the tares, ano? Planted by Satan to manipulate, control, hinder God's communications, messages, works, and progress of the church. So, yan po yung hadlang sa paglago po ng iglesia, ng asosasyon, o ng anumang mga bagay na binuo ng ating Panginoon. If God made or ordained a group of people, there are really hindrances na ginagamit din ng kaaway para mapigilan ito, no? Okay, so yung sowing time of the tares in a Christian church. Mapapansin natin yan, mga kapatid, ano, na kung saan what was the origin of the great apostasy sa nangyari po sa kasaysayan ng iglesia, ay sinabi nga po doon ay natulog ang mga alagad. At yun po yung pagpasok din, pagtanim ng tares na kung saan ay talagang dumami hanggat sa kapanahonan po ng Dark Ages ay talagang dumami yung mga false and those people who are unconverted. So sabi po dito sa Great Controversy 384 to 85, what was the origin of the great apostasy? Ano pong origin nito? How did the church first depart from the simplicity of the gospel? By conforming to the practices of paganism. So yun po yung creep in the church, yung mga customary o mga traditions na even at the time of Christ
ay mayroon na pong sinabi ang Panginoon na we need not follow the tradition of men. At yan na nga po mga kapatid, yung influence of the hidden nations. During the lives of the apostles, the church remained comparatively pure. But towards the latter end of the 2nd century, so ito po ay lumitaw lamang doon sa 2nd century, ano po, na sa 1st century ay medyo matatag pa, medyo buo yung kalagayan ng iglesia. Ngunit in the 2nd century, probably it will be actually in the second church, the Smyrna. Smyrna is actually mayroon ng pong mga kwandon, mga martyr, na kung saan ay they were persecuted because during the time of the Ephesian church o Ephesus, ay nandun na po yung mga tinatawag na pagtalikod sa unang pagmamahal. Yun ang una pong mensahe doon sa unang iglesia. Na kung saan ay yun po yung panahon sa kasaysayan ng iglesia. Na kung saan ang Panginoon po ay mag-judge according to the light that God has given and those people have received na unconverted to the truth will be judged. At yun po mga kapatid, yung ating pinag-aralan sa ngayon ay when God judges. Okay? So, He gave the seed of truth in every generation. No? Na kung saan ay to secure converts, sabi po rito pagpatuloy, the exalted standards of the Christian faith was lowered. Ito pong nangyari talaga sa church. And as a result, a pagan flood flowing into the church carried with it its customs, practices, and idols. Has not the same process been repeated in nearly every church calling itself Protestant? So yan po yung mga hindi natin mapigilan mga kapatid na nandoon na po. Pumasok na yung wrong principles at ang kasaysayan ng iglesia ay patuloy na talagang creeping in the church. Kaya nga po ang bawat kapanahunan ng Panginoon ay nagbibigay po siya ng unti-unti dahil alam natin mga kapatid, there was a trodden down of truth. That was actually 538. 538 when the man of sin was revealed, it was the start of the Dark Ages. Na kung saan yan po yung na-prophesy na 1260 years. That is Dark Ages na kung saan ay nangyari po na the truth had been trodden down and God wanted to restore it back. So yan po mga kapatid yung kabahagi po sa kasaysayan na kung papaano yung tares ay lumago sa iglesia. Okay, now ito po yung harvest ay kalintulad po doon sa sinasabing judgment, ano? Na God will judge those who are bubunot or talagang i-harvest. Titipunin po yung mga pangnirang damo. At dito po sa chart na ito, mapapansin po natin na in the 7th, okay, in the 7th month of the year and 6th, kwan po yan, dito sa 7th month, mayroon po diyang 15, 16, at ito pong 21. Ito po yung time na kung saan Jesus Christ was baptized, no? And then when he was baptized, there was 40 days. Yung 40 days po na yon ay yung pagpunta ni Christ sa wilderness and he was actually tempted. At nangyari dito mga kapatid na kung saan ay dito sa 16, dito po yung baptism niya. Okay? And then for 40 days, ito po yung 40 days na kung saan ay Christ was tempted. And then after that, there is a time of, ito na po yung seed sowing time.
Okay? Ito na po yung binasa natin doon sa verse 37 kanina na Christ started to sow seed. Yan po yung kanyang public ministry. At paano po natin mapatunayan na ang kanyang paglilingkod ay equals to 3.5 years. Okay? So dito po ay mapapansin natin na he was baptized on the 16th of the 7th month. Okay? And we will actually rotate ka. Okay? Ito po ay months, ano? So we will count one round. This is 1 year. 2 round. Okay? That is again second year. And another turn, that will be third. Okay? Third year. Dahil ito pong chart na ito ay 1 year. Okay? So, there are 12 months in a year. And so, if you go half, because this is half, and that is the time when Christ was crucified, on the first month of the year, on the yung kwan din po ito, ito yung Passover, at the time of the Passover. So yan po mga kapatid yung kanyang ministry. Na kung saan this is the seed sowing of Christ. And we know that the time is going on at ito po mga kapatid ay pagsasalarawan lang ng activity of the, mayroon pa po kasi na pag mag-sow ka ng seed, there will be growing. No? Growing of the seed, and upon growing of the seed, there will be challenges na kung saan ay mangyari po dito. So dito po yung tinatawag natin na time na kung saan yung wheat and tares ay grow together. No? Na kung saan ay dito po yung pagkaroon po ng Pentecostal power. Okay? Na kung saan ay dito po yung pagkamatay ni Christ. Okay, mayroon pong 40 days. Okay, nakikita po ninyo yung 40 days na yan. So ito po yung and then the time when God's people, the 120 receives the Holy Spirit. And ito po yung 10 days. So at the 50th day ay nagkaroon po ng outpouring of the Holy Spirit. And this is where the time na kung saan ay evangelize sila. Okay? And then dito po yung tinatawag natin pagkuha na po ng wheat and tares. Okay? Na kung saan ay nandito mapansin po natin na tumubo yung naghasik din ang kaaway at that time, mga kapatid. At sinabi ko nga po kanina na yung first church, Ephesus, Smyrna, Pergamos, at yun po ay tuloy-tuloy na paglubha ng kalagayan ng iglesia dahil doon sa mga unconverted na napasok po. Kaya nga po, God wants that His church ay makatanggap po ng mensahe. Kaya every generation there is what we call the truth that will actually ripen those harvested. Actually, yung sa harvest mga kapatid ay tinawag natin yan na kaya sinabi ko kanina mga kapatid na there are mayroong two phases of judgment. The judgment for the dead and judgment for the living. Kaya ito po mga kapatid, noong 1844 ay yun po yung proclamation that yung pag-declare ng first, second, and third angel's message na kung saan included po dyan yung investigative judgment for the dead. But we as Seventh-day Adventists, we need to know the judgment for the living.
That's why our title for tonight's study is When God Judges. And we will deal more on the investigative judgment for the living. Okay? So it says here, wheat and tares in the church. How can God get rid of the tares in the church? Sabi po rito sa Christ Object Lesson, the field, Christ said, is the world. But we must understand this as signifying the church of Christ in the world. It is in the church that we are to grow and ripen for the garner of God. So yan po mga kapatid, yung pag binanggit po dito na the world, it signifies actually those people na kung saan ay growing in the church, na sila po ay dapat na doon po sila tutubo. Ibig sabihin, the world na kung saan ay binanggit po dito na ang mga wheat and tares ay growing is actually in the church, where God is actually feeding with the truth. And those who receive the truth will actually going to mature. And when the harvest comes, then we see that the wheat actually sa kanyang karakteristik mga kapatid bow down. Okay, so this humble, but the tares are going up. So these are actually the things that we need to know. And TM, Testimonies to Ministers, page 46, says there are two opposing influences. Kaya wag po tayo magtataka na sa ating iglesia ay mayroon pong ganitong nangyayari kahit po sa sabihin natin sa association na mayroon po talagang dalawang influensya diyan na that's why the message was strive with all the power that God has given us to be among the 144,000. Kaya dito mga kapatid na there are two opposing influences continually exerted on the members of the church. One influence is working for the purification of the church, and the other for corrupting of the people of God. Kaya ito po yung personal po natin, saan po kaya tayo nabilang those who are for purification of the church or the corrupting of the church. Sabi pa po rito sa Testimony for the Church, verse 6, 371, the Lord does not now work to bring many souls into the truth because of the church members who have never been converted. Kaya ito po mga kapatid yung kalagayan ng iglesia na kung saan may mga unconverted po sa church. Kaya noong punta ko po ng AUP ay na-share ko po yung itong mga karanasan natin dyan sa doon sa Pilipinas na I have crusade doon sa Luzon, Puting Kahoy, Silang Cavite, na sa baba lang po ng AUP. At binisita po natin yung mga nabaptize natin dati ay 13 souls. Pero ang nangyari po ay iisa yung natira. At yung natira na yon ay hindi pa sumisimba doon sa church na kung saan ay nabaptize siya o na-member siya. At tinanong ko po siya mga kapatid, bakit? Bakit hindi ka sumisimba doon sa church na yon? Sabi niya po ay ang ugali po ng mga members yan ay mas masahol pa sa mga Katoliko. So yun po yung kalagayan na kung saan ay talagang nakikita po nila maganda at hindi magandang pananalita po yun para sa parang kwan po yun na hindi magandang pakinggan para po sa mga kapatid natin ng mga Katoliko, but these are the experiences na kung saan ay atin pong mapapansin sa ating iglesia, na kung saan ay mayroon pong mga member sa ating iglesia na kung saan ay ang kanilang pag-uugali po ay hindi pa nabago. Okay? Hindi po nakitaan ng pagkakristo. Kaya ganun din po sa ating mga present truth believers na we are not exempted from this, mga kapatid. And then,
kung nakikita pa po natin yung error among us, mga kapatid, nandyan pa ang struggle. There is still a struggle na kung saan ay darating po talaga tayo sa hantungan, yung judgment ng Panginoon, yung harvest. So TM 4748 says, false doctrine is one of the satanic influences. Kaya nga po ay talagang we must get rid of these false doctrines, false teachings, na dahil ito po ay mga satanic influences na creep in the church. And then bring into in those who are unconverted at heart. Kaya yan po yung mapapansin natin that there is minsan, mga kapatid, na pag mag-present ka ng message of purification, there is what we call talagang criticism, opposition. Yan po inaranasan ko, no? Noong last Sabat ko diyan sa Pilipinas, ay ang last Sabat po natin nandiyan sa Puting Kahoy. Puting Kahoy silang Cavite. At binigyan po tayo ng part doon sa Sabbath School. At pagkagabi po ay anong nangyari? There is commotion na po, mga kapatid, na bakit pinahintulutan na ako ay tumayo, bakit pinahintulutan na ako ay magsalita. So yun po, mga kapatid, there is an opposition na bagamat sa panahon na ako ay nagtuturo ng Sabbath School, ay it was well appreciated. They were blessed by the message. Ngunit pagkatapos nito, mga kapatid, ay nangyari na nagkaroon na po ng panawagan na wag na akong pasalitain doon, mga kapatid. So these are the manifestations of error that creep in the church, na minsan ay nagtuturo ka ng mula sa banal na kasulatan, ngunit mayroon po pa talagang mga tao that oppose the message. So these are the influences of Satan, no, na makita po natin sa iglesia. So the harvest and the judgment, ito na po yung, mga kapatid, yung tinutumbok natin sa ating pag-aaral, na kung saan ay when God judges. Jeremiah chapter 8 verse 20 says, the harvest is past, the summer is ended, and we are not saved. Who are these? Sino kaya ito, mga kapatid? We know that there will be people who will really magkaroon ng tinatawag natin, that they will realize that they were lost, because at that time there will be really shaking. There will be shaking in the church. When the truth is presented in the church, then there will be a shaking, mga kapatid. Sabi nga po rito sa Testimonies for a Church, Volume 7, page 16, at the day of judgment, there came to be to the lost a full realization of the meaning of the sacrifice made on Calvary. But it is too late. The last call has been made. The wail is heard. Ito po yung kanilang masasabi, that the harvest is past. The judgment has already gone or done, mga kapatid. Kaya ito po yung tinatawag natin na yung judgment kasi, mga kapatid. It's not really that literal na makikita natin na we stand there together. It is actually the book that tells, and these are the evidences, because the witnesses, kasi bubuksan po yung record. Kaya nga po yung doon sa chapter 4, 5 ng Revelation, it talks about the seventh seal, na kung saan ay there is only one who is able and worthy to open the book with the seventh seal. And that book with the seventh seal, mga kapatid, yan po yung mga chapters of those people who are written in different section of the world's history, na kung saan ito po ay may mga silyo. May mga silyo po yan, na we are now in the sixth seal, and we are closer to the seventh seal. When the
first fruit. Okay? So yun po mga kapatid, because we are in the sixth seal, nandito na po tayo sa closing time. Or sabi nga po sa Testimonies for the Church, Volume 3, 266, that there is a closing work for the church. And this is the time where the harvest is passed to the living. Ito mga kapatid, yung target na kung saan ay there will be people who will be exclaiming, the harvest is past, the summer is ended, and we are not saved. As the harvest is the target and last solemn activity of the farmer, kaya nire-relate po natin dito sa harvest. Likewise, the judgment is the goal and the last crucial part of all the works of the gospel. Kasi maging walang bisa o walang patutunguhan o walang tawag nito yung talagang the culmination of the gospel presentation is actually the judgment. There will be people who will be embodied the truth that they have received during the time when there is still time, probationary time. Na kung saan ay bukas pa po yung pinto ng awa. That the grace of the Lord is still given, and the last part of the probationary time is very important. Kaya nga po, in the judgment of the living, we are told that the eternal farmer is first to gather and destroy the tares. Matthew 13. Yan po yung pinag-aralan natin dito. Then the wheat gathered into the barn. Ayon po doon sa napag-aralan natin, kasi series po to ang ating pinag-aralan, and we have discussed already about the when the angel speak. When the angel speak, it's actually in Revelation chapter 14. We have discussed that there are five angels. At yung fourth angel doon mga kapatid ay mababasa po natin sa verse 14 and 15 of Revelation 14, na kung saan ay the Son of Man with the sickle. May sickle po siya. Okay? There's a sickle. And ang angel, there's another angel there that says, trust your sickle. So ito po yung manifestation or that is the time when the harvest, because the first, sabi nga po rito, the eternal farmer, and that is Jesus Christ. Okay, there is no other that is described there in verse 14 of Revelation 14, that the Son of Man sitting in the clouds with a sickle. And we cannot say that it is the second coming. We have discussed that one mga kapatid, na yung second coming based on chapter 9 has many crowns. But in here, in chapter 14, verse 14, he has a crown. So this is actually the time of the harvest for the first fruit. And ito po yung judgment for the living, mga kapatid. And sabi po rito, what will be the next? When God's people, the servants of God, the 144,000 will be sealed, then, mga kapatid, yan po yung there will be a gathering of the tares in bundle and burn. That is Ezekiel 9. So that is actually the presentation where the judgment for the living. Kaya napaka-importante, napakalaga po mga kapatid, na maunawaan po natin yung mga prophetic na mga katotohanan ating pinag-aralan in this series. Sa prophetic insights po mga kapatid, ay iniisa-isa po natin yon. At yung iba po ay hindi naka-follow, you can just follow in our Facebook
live and also in the YouTube. We have a playlist on this series, mga kapatid, para po ma-follow natin yung mga napag-aralan natin. Okay? Now, to continue this, the time of the judgment of the living. Kailan po ba yan, mga kapatid? Sabi po rito, in the end of this world, not after the end. Okay, so there is actually a period of time, mga kapatid. So the judgment according to Great Controversy 490 and 436, the judgment of the dead is now passing in the sanctuary above. For many years, this work has been in progress. Alam natin yung mga kapatid as Seventh-day Adventists, that since 1844, the judgment for the dead started. Okay? And for many years. And soon, none know how soon it will pass to the cases of the living. The work of judgment which began in 1844 must continue until the cases of all are decided, both the living and the dead. Hence, it will extend to the close of human probation. So yan po mga kapatid, yung the end of the world na sinasabi po dyan sa Biblia is the end of probationary time. That is a probationary time na kung saan intended for the judgment. The first phase is for the dead and the second phase is for the living. That's why we as Seventh-day Adventists, we have the third angel's message, and that discusses the investigative judgment for the dead. But there is another message, the fourth angel's message, that will actually give force and power to the third angel's message according to early writings 277. That will give force and power to the third angel's message, and it will swell into a loud cry. So that will be the time when God's people will be purified, and that the 144,000 will be empowered. Kaya dito po sa pag-aaral po natin, ito yung sinasabi po natin na judgment for the dead started in 1844, and we don't know when it will start for the living. That's why we need to be aware that this message actually came in 1930. Okay? The message of the judgment for the living started in 1930. And the message is going on. And while we are living, brothers and sisters, then we must be prepared, because this is the time of the sealing of the 144,000. And when the probation for the church closes, then that will open that will be open for the world, the great multitude, because the 144,000 will be used to gather in the great multitude, as what the type tells us. Because during the time after Christ has sowed a seed, there's a growing time, and the growing time, he actually promised that he will send the Holy Spirit to make maturity, and that is the outpouring of the Holy Spirit during the Pentecost. And so it was actually the great manifestation of God's power for the people who have embodied or exemplified the truth in their life, mga kapatid, na nandun na yung katotohanan, na nagkaroon na po sila ng pagkakaisa. Right now, we may have disunion. Sometimes we struggle. We have this quarrel among each other. But, we need to press together, mga kapatid, na just continue on, na wag po tayo ma-discourage, because this is part of our growing. Dahil kailangan po natin, mga kapatid, na we manifest not with our own power.
Kaya sabi po roon, strive with all the power that God has given us to be among. So we don't have power. We are weak. And the only thing that we could be powerful is when we acknowledge that we are nothing. And when we acknowledge that we are nothing, God is everything. And so He can provide you with that everything. So the judgment is in the end of the world. The harvest is in the end of probationary time. It will extend to the close of the human probation. So there are still open for the world when the judgment for the church, because the first fruit will come from the church. Yan po ang napag-aralan natin sa nakaraan natin mga series, ano? Na kung saan ay God will actually seal His people before the Sunday law. And during the Sunday law, the test for the great multitude will be the Sabbath. When they choose, mga kapatid, yan po yung talagang makikita natin that there will be people who will be coming into the church as what the prophecy has told us, na mga kapatid, na the mountain of the Lord shall be established on the top of the mountains and hills. That is Isaiah chapter 2, verse 2 to 4. Micah chapter 4, 1 to 4. So yun po mga kapatid, yung sinasabi po natin dito, na kung saan ay God will seal His people, okay? He will harvest the first fruit. He will judge. That is actually when God judges. He first judged the church because we are all accountable. We are the depository of all truth. And unless we exemplify the truth na hindi po naging bahagi ng ating buhay, then we will be cut off. Yan po mga kapatid, na kung saan ay God will judge the church first according to our studies. Okay? Now, sabi po rito sa TM, Testimonies for Ministers, page 46, the battle of God's wrath, the 7 last plagues, cannot be poured out until the people of God have been judged. And the cases of the living as well as the dead are decided. So bago pa man magkaroon po ng 7 last plagues, the cases of the living had been done, mga kapatid. It's already, kasi execution na yung ng judgment niya. Ito po yung tandaan natin. The first harvest is in the church. And the judgment is actually the sealing. The sealing is ongoing. And God will judge His people. And the record will show if you have exemplified the truth, you are settled in the truth. Because sealing is actually settling into the truth. So if you are not swayed one side to the other, and you are firm by God's grace, you are sealed by that seal of promise, the Holy Spirit. Because the Holy Spirit will empower us to be strong in the faith. Sabi po rito, na kung saan ay until the people of God have been judged and the cases of the living as well as the dead are decided. So hindi po magkaroon ng 7 plagues kung hindi pa po tapos yung judgment. Pero may mga tao po na nagsasabi, baka itong sobrang init ngayon ay na yan, kabahagi na ng 7 last plague, mga kapatid. That is false, mga kapatid. Great Controversy 422 says, the cleansing of the sanctuary therefore involves the work of investigation, a work of judgment. This work must be performed prior to the coming of Christ to redeem His people. For when He comes, His reward is with Him to give to every man according to his work. The work that He has done is not actually His own. Why? Because it is actually Christ's righteousness that is acceptable. The merit of Christ
is actually acceptable to God. So unless Christ lives in us, then we cannot be identified as His. We are only be His when Christ dwells in. Kaya nga po ay kumakatok po siya sa pintuan ng ating mga puso. Pero mga kapatid, ang mga problema po dito, kaya po ba nating buksan ang ating puso? When we are dead spiritually. Ang tinatawag po kasi na pag-open the heart is actually the circumcision of the heart. Can we circumcise our heart? Yan po yung mga tanong minsan mga kapatid na we decide on something that we say because of our human freedom, free will. Yes, God has given us the free will, but yet He has given us the power that we will be able to do things. That is actually the glory will be back to God, not to self. Okay? So yan po mga kapatid ang kabahagi po sa mensahe ng Christ, our righteousness, that we need to understand that it is the work of God in us that is acceptable to God. It is not our work that is acceptable to God. It is Christ's work in us that will be acceptable to Him. So, dito po mga kapatid na kung saan judgment for the dead and judgment for the living. The harvest is from the end of the judgment of the dead to the close of the world's provision. So yun po mga kapatid na kung saan ay yung harvest. Ito po yung dalawa, judgment for the dead, judgment for the living. Then, ito po yung 7 last plagues na kung saan ay nakumpleto na po dito. Actually, yung 7 last plagues is culmination of the wicked. Culmination or ito po yung talagang execution po ng judgment na kung saan ay mayroong part na mamatay po sila. This is actually the katulad po sa church. Ano po ang kanilang execution doon? Ezekiel 9. The Ezekiel 9 is the purification. The purification. And how God purified the world. Yun po yung tinatawag natin. Ito na po yung 7 last plagues. Is actually the killing of those wicked. Pero it is just a type of what will happen after 1,000 years. Because this is just a result. Because the first death is actually a result of sin. It is not yet the punishment for sin. Yan po dapat matandaan natin na yung first death, mamamatay po ang tao, resulta po yan ng kasalanan. Pero hindi pa po siya ang punishment ng kasalanan. Dahil ang punishment of sin ay mangyari pa po yan after 1,000 years na kung saan ay bubuhayin po lahat. Okay? So yan po yung dapat na maintindihan po natin dito sa prophetic insights na kung saan ay dapat maunawaan natin na ito pala ang mangyayari mga kapatid na kung saan ay nais ng Panginoon natin po maunawaan. Okay? So yan part po ng ating pag-aaral ngayong gabi ay this is just part 1 dahil hindi po natin maubos ang part na ito sa pag-aaral sa When God Judges. May mga bagay pa po na nais ng Diyos na atin pong maunawaan dito sa pag-aaral na ito. So, next week ay atin pong ipagpatuloy itong ating pag-aaral sa When God Judges. Okay? We only have 1 hour or less than that because I don't want to stay for long in this study. So if you have any reaction, any question, or any addition to the study tonight, then you can unmute your microphone and then you can just speak. Any reaction po or any addition to the study tonight?
salamat po sa ating mga attendees tonight, ano? Brother Rene, Brother Abby, Arkim, ano? Sister Noims, Sister Susan, and our Clar Hiams. Welcome and thank you. And Sister Veronica. Okay, so any reaction? Any question po? If you have, then you can unmute your microphone. Meron po ba mga kapatid? Tahimik ang mga kapatid natin, ha? Okay, I hope it's clear mga kapatid. Brother Glenn, Yes, sige po. magandang gabi. So, yun pala yung first death ay yun yung resulta talaga ng kasalanan. Pero yung second death, it's the punishment. Opo. It's God's yun yung punishment na wherein talagang i-destroy na niya kahit na si Satanas. Na ko lang yung discussion sa Brother Glenn kasi gumawa sila ng ibang GC. Opo. Siguro hindi ka na invite doon but alam mo naman yung mga admin doon. Pwede naman na mag-message daw sa kanila para masali doon. So ito kasing isang kapatid, very talagang tumatayo din sa niya na kasi daw ay ang Panginoon ay love, is too merciful. So meron siyang drive at may mga documents. Ganun pa rin yung discussion doon hanggang ngayon. Hindi pa natapos. So maganda pag makapasok ka doon. Opo. So yun lang yung yung reaction ko, Brother Ben. Yeah, dapat po kasi maunawaan natin yung doctrine of sin, ano? Yung doctrine of sin po ay mayroong two schools. Two schools in the doctrine of sin. Una ay this is sin by inheritance. That's why sinasabi nila na may original sin. Okay? Yung pangalawa ay sin by choice. Itong una ay sin by inheritance. It was inherited from your parents o yung sa mga ninuno natin sa unang mga magulang natin. So that is inherited sin. And sabi ng iba, ang tanong dito, are you guilty of that sin? Okay. Hindi mo ginawa yon. Are you guilty of that sin? No, you are not guilty of that sin. It was just an inheritance because you are a human. Okay? Ngayon, so ang resulta niyan, you are dead because of trespasses. And sabi doon sa Romans 3:10, no one is righteous. And we come short, verse 23, come short of God's glory. So, can we show God's glory if we have that come short or mayroong limitation? No, you cannot do that. So, that is our human nature, sinful nature. Minana po yan ng kasalanan, pero we are not guilty of. Kaya ang resulta niya, kamatayan. Okay. Ngayon, ang punishment ay binayaran ni Kristo. Kaya mayroon pong center of vertical relationship at horizontal to reconcile human. Okay, the cross. Na kung saan ay itong si Kristo, binayaran niya yung pangalawang kamatayan, yung kabayaran. Sabi doon sa Romans 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Okay, through Jesus Christ. So, sa pamagitan ni Kristo, okay, ang pangalawang kamatayan ay hindi na natin maangkin o hindi na tayo makaranas ng pangalawang kamatayan.
if we are in Christ. So yun po mga kapatid, yung sin by inheritance, you are not guilty of it, but you are a part of the consequence. May resulta yan. Kaya namamatay, nagkakaroon ng karamdaman, namamatay yung tao. May mga kahirapan ng tao dahil sa kasalanan yan. Resulta yan. Pero hindi po siya punishment. Dito sa pangalawa na kwan po ng sin by choice. Yung by choice. Okay. Ngayon, paano ka makapili? Binigyan ka ng free will. Di po ba? Ngayon, binigyan ka ng free will. Pero kaya mo ba? Kaya we need to ask God. Di po ba? So, ang kapangyarihan ay hindi galing sa iyo. Ang kapangyarihan ay binigay ni Kristo dahil sa namuhay. Namuhay po siya na sinless. Di nagkasala. Ang tao makasalanan. Makapamuhay ka ba ng matuwid? No, you cannot. Even you have the free choice. The free choice, yes, binigay sa iyo yan. Pero ang choice mo, okay, you can ask the Lord. Kaya mga kapatid, yung very, very crucial na mga pag-aralan mga kapatid. Dahil minsan sabihin natin, God has given me free choice. Kung hindi ako mag-choice, kung hindi ako magpili, hindi ako maligtas. So ibig sabihin ng kaligtasan ay nasa Kanya. Nakuha niyo po mga kapatid ang punto dito, na sabihin niya, kung hindi ako pumili, hindi ako maligtas. So ibig sabihin ang kaligtasan ay sa Kanya, sa Kanyang mga kamay. Mga kapatid, this is talagang deception po yan. Dahil ang kaligtasan ay nasa kay Kristo. Wala sa ating mga kamay. Okay? Dahil He initiated to come and His word has power. Kaya sabi doon sa John 6:63 that His word is spirit, life and spirit. Life and spirit, that it will actually, sabi po dun sa Hebrews chapter 4 verse 12, ay matalas po yan. At yan po ay talagang papasok. May kapangyarihan yan. Yun po yung kapangyarihan na umudyok sa atin. Bakit nagkaroon tayo ng pananampalataya? Kaya ang pananampalataya po ay nanggaling sa pakikinig. Ay kung wala ka pinagkinggan, mayroon po bang kakayanan ang iyong isipan to do things? No. It is God's word that enable you to do it. That's why faith is the manifestation of His grace. Biyaya pa rin po yung mga kapatid. Biyaya ng Panginoon na pinagkalooban tayo ng pananampalataya dahil tayo patay spiritual. Yung kanyang spirito, yun po yung katulad doon sa creation. Sa creation po mga kapatid, itong dapat natin matutunan mga kapatid, sa prophetic insight ito, na kung sana'y yung nilalang ang tao, okay, katawan, okay, mula sa lupa. At ang kanyang espiritu saan galing? Galing sa Diyos. Kaya itong lupa at ang espiritu ng Diyos ay naging buhay na kaluluwa. At tayo na ngayon yun. Kung wala yung espiritu, patay. Ang tanong ngayon, bakit tayo nabubuhay? Because that is the manifestation of God's grace. Magkaroon ka ng resulta ng kasalanan, mamatay ka. Pero ang Espiritu ni Kristo na siyang sa pamagitan ng kanyang salita ay nagkaroon ng recreation in us. Kaya ito yung recreation process ng Panginoon. Sino pa rin po ang gumagawa ng recreation? It is not man. Hindi po yung free will mo ang gumagawa sa iyo. It is not any human power or human action that makes it possible. It is Christ. Because His word is powerful. Yun po yung spirito ng katotohanan na siyang
gumalaw sa atin kasi tayo laman. Okay? Laman na walang espiritu kasi patay sa kasalanan. Ngayon, dahil patay sa kasalanan, ang espiritu ba natin ay kaya yon? No. Dahil patay ka, patay sa espiritu. Dahil makasalanan nga po. Okay? Ngayon, ang espiritu ng katotohanan pinagkaloob. Okay? Binigay. Binigay. Tayo tumanggap. Kung open ka, no? Open lang. No? So, tumanggap ka ng kapangyarihan ng espiritu at naging buhay ka muli. So, ang pananampalataya is an action of the Spirit in you. The action of the truth in you. Yun po yung gawa ng Diyos sa loob natin na nagkaroon tayong paniniwala sa Diyos. Hindi po yun na dahil ganito ay binigyan ka ng ganito. Ako ang nagpili, ako ang gumawa, ako ang ganito. So the glory will be yours. So yun po mga kapatid, ang medyo kwan po yan, very delicate. Delicate na kaya kung pag-aralan po natin yung Christ our righteousness, it is Christ that is uplifted. In-uplift po natin ang pangalan ng Panginoon dahil siya po ang may merito ng ating kaligtasan at wala po tayo na makakaya kung wala siya. Kung wala po yung salita niya mga kapatid, wala po tayo. So, ganun na lang ang ating pagsamba at pagpupuri sa Panginoon na may pagpapasalamat. Kaya daily po yan mga kapatid, pagpasalamat natin sa Panginoon na salamat sa Kanya dahil tayo ay may buhay na tinataglay hanggang ngayon. Ito po ay biyaya. Biyaya ng Panginoon na hanggang ngayon tayo po ay nabubuhay at binibigyan po tayo ng karunungan. Kaya nga po, we are eating the words of truth. Ito po yung mga elemento na nagbubuhay sa atin spiritual. Yes, ang physical po natin ay kumakain tayo. Pero how about yung spiritual natin? So yun po yung spiritual natin i-feed. Pinapakain po yan. That's why God gave the 6 grains and the 7th is pure, unadulterated. And that is the present truth. The shepherd's rod message. So yung mga kapatid, yung talaga yung prophecy natin pong pinag-aralan, these are things that will actually strengthen na maging matibay po tayo. And the meat in due season, na ito'y kinakailangan po natin in our time as we prepare for the soon coming of Jesus. Okay? So, mayroon pa po ba mga kapatid, any reaction? Kung wala na po, ay we will close with prayer. Sino po mag-volunteer? Pwede po mag-volunteer sa ating closing prayer kung mayroon pong mag-volunteer for our prayer tonight. Nawala si Sister Veronica. Okay, so kung wala, let's pray mga kapatid. Tayo'y manalangin. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit sa muli, kami po ay lubos na nagpapasalamat na kayo po ay nagbigay sa amin ng pagkakataon upang patuloy na pag-aaralan po ang mga malalalim at mga matitigas na mga pagkain spiritual na inyo pong pinapakain sa amin. Tulungan nawang bawat isa sa amin, Panginoon, na maunawaan namin ang mga bagay nito upang sa ganun, Panginoon, ay patuloy na aming malasap ang kapahayagan ng inyong katwiran na nais po ninyo na mamuhay kami ng sangayon lamang po sa inyong kalooban. Isa-isahin niyo po kami sa pag-bless at gabing ito, Panginoon, at patuloy namin inaasahan ang inyong basbas at patuloy na pagpapala ang siyang aming maranasan at kami ay magtagumpay hindi sa aming kalakasan kundi dahil lamang po sa inyong lakas at kapangyarihan. At kung may mga bagay na hindi namin nabanggit sa gabing ito, Panginoon, amin pong inaasahan ng lahat ng mga bagay na nangyayari sa aming buhay ay paintulot nawa ninyo na kayo po ang siyang lumukob at magtagumpay sa aming mga buhay.
Ito po ay aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto thine sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Amen po. Amen. Amen. God bless. God bless, Brother Glenn. God bless. Good night. Mayroon pa po akong Asian. Yung Nepal, yung Bangladesh, mamaya po mga medyo gabi na yata dyan po sa inyo, ano? Yes po. Okay, Brother Glenn. Bye-bye. God bless. Bye-bye.